Okay, good day sa'yo, Pisces. So, sa wakas, no, handa ka na bang sumisid ng malalim sa tubig ng iyong love life ngayong Oktubre, no? Sa video na ito, nak, bubuksan natin ang tarot card para malaman ang emosyon, no? At ang mga hamon. So, kukuha rin tayo ng ano, no, ng iyong oracle. So, ito yung light of oracle para malaman mo kung sino ka sa ano, no, sa oracle natin. So, this will help you sa iyong intuition, no? Magising ang iyong intuition. Then, kukuha tayo ng fortune telling card din, no? So, okay. So, medyo magtakip lang po ng tenga at medyo malakas to at mag-cleanse tayo na. Ayan. So, cleanse na rin po kayo. Na-cleanse na rin ang ating space dito, no? So, always tandaan po, no? Ang finality sa inyo pa rin po, no? So, titignan natin ang iyong Oktubre, Pisces, no? Sa pag-ibig, no? Titignan natin kung anong ibibigay sa atin ng ating spirit guide, no? Seven of Cups in reverse at saka Five of Swords in reverse. Na-reverse ang kakaagad na ka. Ayun, tingnan natin itong dalawang mga yan, no? Ayan. So, may nakikita na tayong Nine of Swords doon, no? Merong hindi makapagtulog-tulog ng gabi, no? So, ayan, meron kang Ten of Pentacles and Ten of Swords. Wow, 10, 10, 10, and Nine of Swords. Okay, so meron kang Seven of Cups in reverse, Five of Swords in reverse, no? And Ten of Pentacles, then kuha na tayo ng iyong oracle, nak. Meron ka ring hirap na Ten of Wands dito, no? Kitang-kita. And ang iyong Nine of Swords, no? Meron yung mga hindi makatulog. Okay, spirit guide. Para po kay Pisces. Tingnan natin kung saan siya, kung anong star siya sa oracle. Ayan. Lemuria. Oh, that is nice. Parang, sige, mamaya na natin explain yan. Alam nyo, napakadaldal ko. Ayun. I'm excited lang, no? Pisces. Okay, ang ating fortune telling card, no? Ayan. House and jealousy. Oh. May intriga to na. Tingnan natin. My house at my jealousy. Mamaya papakita ko ng close-up ang picture, no? So, itabi muna natin siya at magsisimula na tayo sa iyong ano, no? Sa iyong reading sa Oktubre. So, may Seven of Cups reverse ka. At Five of Swords reverse, Ten of Pentacles, and Ten of Wands, no? And Nine of Swords. So, makikita mo rito ang ang Seven of Cups in reverse. No? Parang nahanap mo na rin ang kalinawan actually. Hindi ka na na-overwhelm. So, ang card na ito yung nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang pagkalito. No? At pag-aalinlangan. So, alam mo na ngayon kung ano na talaga ang gusto mo sa pag-ibig, no? Kung anong tao ang gusto mo, anong persons ang gusto mo. No? So, wala na yung mga ilusyon at unrealistic na pangarap. Kumbaga, gising na gising ka na, no? At halimbawa, no, kung dati ay nag-aalangan ka kung sino sa dalawang pipiliin mo, ngayon sigurado ka na, no? Sa iyong mga desisyon at handa ka nang mag-commit, no? And kung hindi reverse ito, nak, ito yung sabihin natin na overwhelmed ka pa, pero it's good thing, no?
Siguro yan ang recent past mo rin na na-overwhelm ka masyado rin on last September. No? Itong September, na-overwhelm ka. Pero ngayon, mulat ka na. Alam mo na mag-focus. And meron ka rin 5 of swords in reverse, no? Maybe ang recent past mo talagang malupit, no? Panay argumento, no? So, ito yung pagkatapos din ng isang matinding away, no? Sabihin natin toxic na sitwasyon, no? So, parang nagkaroon na ng katahimikan ang card na to, no? At nagpapahiwatig din na hindi ka na nagpatawad, ay hindi ka na magpatawad o mag-move on at kalimutan ang mga nakaraan, no? Handang-handa ka na magpatawad, no? That's what I mean. And parang gusto mo na rin kalimutan ang mga nakaraan, parang you get matured, no? At nag-iwan ka na kumbaga, nag-iwan ka na ng galit sa sakit at sakit sa looban, no? Kumbaga, sabihin natin, nagkaroon ka na ng matinding away ng partner mo. At sa wakas, nagpatawaran na kayong dalawa, no? So parang handa ka na sa pag-usapan ng problema, hindi mo na iniwasan, no? You're making sure na magiging mahinahon at para magsimula uli kayo. And look at this Ten of Pentacles, no? Mensahe ito ng isang card na parang sabihin natin, ito yung katatagan, security, at masayang pamilya na, no? So, sa pag-ibig, ito yung nangangahulugan na nagtagumpay ka sa pagbuo ng isang matatag na pangmatagalang relasyon, no? So, kung kayo ay nagliliguan pa lang, ito yung senyales na ang inyong relasyon ay magtatagal na, no? At kung kayo naman ay nasa relasyon, posibleng magdesisyon kayong magkasama na, no? Sabihin natin, magsama kayo sa bahay o magplano ng kasal. So, malaking sabihin natin, malaking pag-argumento rin or malaking pag-uusap din na nangyari bago kayo nagkaroon ng Ten of Pentacles, no? That was happened maybe ng September, no? Parang nakikita din natin is may nag-away-away din sa pamilya, no? Or sabihin natin, bago mabuo ito, marami kayong gustong gawin, no? At least na-finalize nyo na gusto nyo talagang magsama na at magbuo na rin ng pamilya, no? Pisces. And then, itong Ten of Wands, no? Meron kang syempre din mabigat na pasanin, no? At pakiramdam mo yung nag-iisa ka, no? So, ang card na ito actually is nagpapahiwatig ng pagod ka, stress ka, at sa mga responsibilidad na parang nabibigatan ka na, no? Or sabihin din natin na ayaw mo rin tumanggap ng tulong, parang ikaw lang din yung nagwo-work, no? So, ikaw lang yung gumagawa ng effort sa relasyon, kung sa no, ang pag-uusapan at pakiramdam mo yung napapagod ka na o kaya masyado ka nang nag-aalala sa finances mo rin, no? Dahil siguro sa problema ng pamilya, kumbaga nakakaapekto ang inyong relasyon, no? At nakita mo hindi ka rin makapagtulog-tulog sa Nine of Swords, no? So, makikita mo rito na parang to be able to build that family na gusto mo talagang naging malaking argumento sa inyong dalawa. Malamang ito yung mga nagpaplano magsama no? Na sabihin natin, ngayon nagsama na tapos nahihirapan, no? Parang ikaw lang palang mag-workout, matapos yung pag-usapan, tapos ikaw lang pala ang gagawa, ikaw lang pala ang kikilos, no? Sakit nun, no? O tignan mo itong Nine of Swords, no? Ito yung card na nagpapaala na nagkaroon ka na ng anxiety at ang dami mo ng takot dito, no? Ito yung isipan mo ipunong-puno ng negative thoughts at stress, Pisces, no? At hindi ka na makatulog sa gabi. So, sabihin natin, halimbawa, no? Masyado mong iniisip ang relasyon mo. At sabihin din natin, natatakot ka na baka mag-cheat ang partner mo o iwan ka niya, no? O kaya naman, nangangamba ka sa future ng inyong relationship. At nangangamba ka rin kung may patutunguhan ba to o wala, no? Pero pinag-usapan nyo to no? Kung bakit kayo at the moment magkasama. Ito yung parang magkasama na, pero naiplano, maraming argumento bago kayo magsama. Tapos ngayon, at the current moment, parang na-stress ka, no? Parang dumadating na yung anxiety mo, no? Hindi ka na makatulog sa gabi. Dahil parang feeling mo unfair or parang sabihin mo, matapos kayo mag-usap, pinaglaban yung relasyon ninyo. Tapos ngayon, parang ikaw lang nag-workout, no? Parang gano'n. No? Parang ginawa mo yung sarili mo multo, no? Kumbaga, parang plano mo, ikaw na rin ang gumawa, no? Pisces. Or it's either na person yun, nakakapil niyan, no? And
kung titingnan mo dito, nag-invest ng effort but at the present moment, naging parang hindi naging successful, no? Or sabihin natin sa October, makikita mo na yung resulta ng pagsasama ninyo na medyo sabihin mo unfair din sa'yo. Tignan mo ang combinations nitong Seven of Cups reverse at Five of Swords in reverse, no? Ito yung nagpapahiwatig na parang tinapos mo na yung conflict at confusions dance, no? Sa iyong love life. Parang nagawa mo ng patawarin ng iyong sarili. At ang iba din, sabihin natin, no? So, siguro yung partner mo rin, parang nagawa mo na rin patawarin ang iyong sarili rito. At ngayon ay handa ka ng magsimula muli ng may malinaw na isipan, no? Ito yung parang senyales ng healing at freedom, no? So, balang pangalawang yung tubo na yun, no? Kasi nakapag-decide ka na tapusin ang lahat, no? Kaya may new beginning ka with yung dalawang 10 of 10 na yan, that is parang something is about to end at meron ding beginning. Ayan, 10 of 10, di ba? Ayan, ito yung sabihin nating kombinasyon nito, nagsasabi na tinatamasa mo na ang katatagan at seguridad, no? Pag dalawa na, iba na na meaning, di ba? So, sa ito yung about sa inyong relationship, no? So, meron ka ring pasanin, maaring ang responsibilidad na kaakibat ay matatag na relasyon at nakakapagod. Pero kailangan mo maghanap ng balanse. At huwag matakot na humingi ng tulong sa partner mo, no? Para mabuo ang Ten of Pentacles nito. No? Parang kayong dalawa ang nagplano nito. Kailangan kayong dalawa ang magbuhat, no? Ng mga hamunin, ng mga pasanin sa buhay, ng mga challenges ninyong dalawa. Wag lang ikaw, no? Kasi parang ikaw is siguro to those who's dealing with Pisces, ayan, buka naman sa bibig ko si Pisces daw. Baka meron kayong Pisces diyan, even na wala tayong nakikitang water sign, pero siguro ang message din ito is para kay Pisces na maybe you're dealing with no, with Pisces din o ikaw din sa sarili mo 'yan, no? Or sabihin natin sa twin flame mo rin na, no? Parehas din mo din ng sign, no? So, sabihin din natin na pinag-usapan ng relasyon na to, pero ikaw lang kumikilos. So, kung makikita mo rito is medyo medyo parang selfishness sa persons mo o ikaw, no? Kumbaga, handa ka na ring maging masaya, ngunit kailangan mo munang harapin ang mga pasanin at alalahanin na parang yung mga humadlang sa'yo, no? Kumbaga, it's okay din na pakinggan mo, no? Marami rin siguro humadlang sa'yo para no, sana magbuo na magsama kayo, pero siguro nakaligtaan mo silang pakinggan. Pero itong Nine of Swords na to is parang ang pinag-uusapan ninyo, nagdulot sa'yo ng anxiety, depressions, at sabihin natin, ito yung time na kailangan mo may makausap. Naguluhan ka, no? Nalungkot ka. You feel sad about this because nakita mo ikaw lang ang pumapasan ng mundo mo. Ano? Ikaw lang pumapasan itong Ten of Swords. Pero nabuo mo, nagawa mo magsama kayo, no? Okay naman ang inyong pinansyal na nakikita ko. No? Kasi Ten of Pentacles, no? Pero isa lang palang naghihirap. It's either ikaw o ang persons mo, no? So parang ina-advise din dito na kailangan share kayo para balanse, no? Hindi lang dapat na ikaw ang kumikilos, no? Na sabi mo hindi lang ikaw yung bigay ng love. Dapat makatanggap ka din ng love. No? Sometimes pag nagsama na doon na malalaman no? So kuha pa tayo ng isa. Okay, Spirit Guide. Ayan, five of wands. This is competitions, no? Makikita mo talagang very competitive. Sabihin natin din, ito yung nagsasabi na rin, ang financial issue na rin meron din. Kahit sabihin mo may pera pa rin, baka isa sa inyo nagtatago at hindi binibigay sa iyo na nag-start na kayo magsama. Pero itong Five of Wands, this is a competitive energy na nagsasabi na ang financial issue din o ang kawalan ng kalayaan, no, na nagiging sanhi din ng maliliit na argumento sa inyong relasyon, no? So kailangan ninyong pag-usapan ang isyong ito para hindi na lumaki na, no? Kasi nakikita mo Pisces, no? Nagsimula sa isang journey ng sabihin natin na
competitive energy, pinaglaban nyo, ibig sabihin marami kayong tinugis para lang makuha ang Ten of Pentacles na to. Or sabihin din natin na itong Five of Swords in reverse, no? Ito yung sabihin natin na maski gusto mong to get even, kaya lang parang nahirapan ka na rin i-balance, no? Hanggang sa nagkaaway-away na. Ayan, no? O sabihin din natin, dahil issue rin to sa financial at sa ano, no? Sa inyong pagsasama, no? Parang sa una, nag-invest ka na sa relationship mo niyan. Pero parang marami pa rin dapat kang pakisamahan, kalabanin, dapat kang parang, parang ikaw na nga lang din talaga nagtatrabaho sa relationship. At pagdating naman sa pera, parang ang pera mo is parang dumadaan na lang sa palad mo. Hindi mo na-enjoy ang salary mo kasi you need to share dyan sa binild mong Ten of Pentacles. No? Kitang-kita po. No? Very competitive ang 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 root ninyong dalawa, no? You've been investing too much dito sa relationship ninyo, Pisces, and then sa huli, meron ka pa rin pala dapat na pakisamahan. Hindi pa pala tapos ang iyong kalbaryo, no? Baka buong pamilya pinapakisamahan mo o binubuhay mo, no? Tapos ikaw pa masama. Ayan, no? Tignan mo ito. No? Kumbaga, ito yung parang napupunta, ito yung pinaghirapan mo. Malakas ka kumita actually, no? Nine of Pentacles. Or sabihin din natin sa pagbabudget din yan. Pero ang Nine of Pentacles, yan yung marami kang pera pero hindi mo na-enjoy. Or sabihin din natin na tinutulong mo rin sa pamilya mo, no? So, kumbaga, naka-reverse ang Nine of Pentacles mo, no? So, parang dumadapis lang yung mga yung mga perang nasa palad mo, no? O yung mga asset mo, mga kayamanan mo. Pagka nahawakan mo lang ng mga ilang oras, ayan na, mawawala na rin kasi you are giving it, no? Oo, good thing din. Pero, no, dapat nagtitira ka sa sarili mo, no? So, dapat nag-iipon ka rin. So, parang nangyari, napupunta sa pamilya. Pero itong pamilya na nakita natin, ito yung binuunin yung dalawa eh. O baka ikaw lang din ang gumagastos at ang pamilya na hindi siya gumagastos. Yung kayong dalawa nag-build para magsama kayo. Ikaw lang lahat. Pagod, hirap, pera. Sarap naman. Ang swerte naman ng partner mo, ga. Ang bait mo naman, Pisces, no? And makikita mo rin dito, no? May matatag din na pundasyon ng relasyon mo kasi may Ten of Pentacles na to, no? Ngunit hindi ito yung madali eh, no? Meron kang mga pasanin dito ng Ten of Wands, no? At yung maliliit na away din, palagi rin meron, no? And tingnan mo ito, sa bahay din talaga nagsimula ang gulo at nag-start din, no? So, ang house na ito, ibig sabihin nito, ito yung kumakatawan na sana maging matatag at security. Para rin Ten of Pentacles. And this is also family. So, sa tarot reading ng Pisces mo, actually, malinaw na konektado ito sa Ten of Pentacles, no? Parehong nagpapahiwatig ng dalawang card ng pagtatag at isang matatag at pangmatagalang relasyon, no? Posible ring hahantong sa pagbuo ng sariling pamilya o tahanan. Nagawa nyo na yun, di ba? Oo, pero tignan mo yung secondary card mo, no? Ayan pa, meron pang jealousy. Ayan, kaya pala competitive, may selusan. O, ngayon, marirealize mo na. Bakit competitive? Bakit may nag-aaway-away? Bakit may nagsisiraan, no? Sabihin natin na parang talagang pinagseselosan ka rin siguro, no? Ng hipag, no? Dahil paborito ka sabihin mo. Kasi itong jealousy ito yung card na may connection din sa mga card mo, eh, no? Sa tarot. Maari rin ito yung nag-ugat sa Nine of Swords na simbolo ng pag-alala mo, pagdududa mo. At takot na parang ang pagkaingit din at kadalasang bunga ng takot at kawalan ng tiwala sa sarili. No? Na nagdudulot ng mental anguish o sabihin natin pagkabagabag sa isip. Maari din ito yung may kaugnayan sa Five of Wands, no? Malilit na away at Five of Swords reverse pagkatapos ng inyong away, no? Dahil ang git ay maaring maging sanhi ng conflict sa relasyon, no? Marami kang pinakikisamahan dyan sa binild mo. Kumbaga, hindi lang pala kayong dalawa. No? Or it's either ang persons mo ang lumipat sa'yo na ngayon, ito na pala nararamdaman niya. So, pakiramdaman mo rin, no? So, dapat magkaroon kayo ng heart-to-heart conversations.
Kasi nagkakaroon ng inggitan sa pamilya. Totoo yun, eh, no? Ah, sabihin natin na yung pakikisama, nahihirapan ka rin siguro makisama, no? One person mo, nahihirapan makisama dyan sa pamilya mo rin. Yung binuo mong pamilya, hindi pa lang kayong dalawa. Parang lahat combined, no? Okay. So, tingnan mo itong Lemuria. No? Si itong Lemuria na, ang garden ito yung nagpapahiwatig ng sacred space at healing, no? So, ang mensahe nito ay nangangailangan ka na ligtas ang iyong espasyo or ang iyong space, no? Para sa iyong sarili. Dapat meron ka pa ring space kahit nag-build ka na ng family. You need to have some privacy with you. You need to have some time alone din, no? At ito rin yung sabihin natin na to be able to get some healing, no? So sa tarot reading, ang energy nito ay nagko-connect sa Five of Swords reverse, no? Ang Nine of Swords at ang Lemuria yung nagpapaalala sa iyo na kailangan mong gumawa ng paraan para sa iyong sarili. At healing mula sa mga nakaraang sakit o pag-aalala sa kasalukuyan, no? So ang card nito actually is nagsasabi na ang pagpapagaling ay nasa iyong mga kamay at kailangan mo ng tahimik at ligtas na lugar para mag-isip-isip at mag-recover. I think you need to go out, kayong dalawang mag-asawa. O kayong dalawang mag-boyfriend and girlfriend, kayong mag-live-in. You need na mag-unwind kayo, go some retreat, attach kayo sa nature. No? Isang magandang yan, no? Suggestion yan ng ating spirit guide. So, nakikita din natin dito. Actually, ang Lemuria, ito yung parang parehas, kasama ka sa pag-build ng heaven dito sa earth, no? So, kailangan maging matatag ka. Mag-practice, siguro practice mo na rin itong mga journey mo dito sa ngayon, yung mga hamon, no? Pero yan ang makakatulong sa pag-build ng Lemuria, ng isang, parang ang Lemuria kasi yun na kaparte ka sa pag-build na yan, no? So, dapat, so, kumbaga, sabi mo, baka ikaw ang architect niya, no? So, kuha na tayo ng archangel mo. So, next time po, we will tackle about sa mga starseed, ang inyong oracle, no? Tingnan natin kung sino ka sa star, no? Kung anong soul tribe ka, no? Okay, kuha muna tayo dito sa iyong archangel, no? Kuha pa tayo ng advice. Like, I know you need this. Ayan. So, guidance po para kay Pisces. Ayan. So, si Archangel Azrael na, ayan, kinocomfort ka niya, ano? Kasi ito yung matindi mong pagkadismaya, eh, no? So, ito si comfort, no? Si Archangel Azrael ang anghel ng comfort, transitions. Sabihin natin at pagkawala. So, ito yung presence niya is nagpapahiwatig na narito siya upang tulungan ka, no? Tulungan ka para sa pagharap ng mga pagbabago at magbigay ng ginhawa sa panahon ng kalungkutan, ng anxiety, ng Nine of Swords, no? So, ang kanyang mensahe sa iyo is kinokomprenta ka niya, kinocomfort ka niya, no? Sa buong actually reading mo, no? Sa buong sitwasyon mo, no? Actually. So, ang comfort na ito, yung nag-aalok siya ng comfort mula sa Nine of Swords mo, no? Ito yung pag-alala sa stress at 10 of Wands sa pagod at pasanin, no? So, pinapalala niya na hindi ka nag-iisa sa iyong mga pagsubok, no? Kasama mo rin siya sa pag-transitions mo. Tinutulungan ka niya na maglipat mula sa pagkalito ng 7 of Cups natin, no? Na reverse at conflict sa 5 of Swords, reverse. So, tinulungan ka niya sa proseso ng pag-move on mo na, no? Pati yung healing, no? Kasama mo siya ng October, no? Mag-thank you ka at acknowledge and be grateful, no? Kino-comfort ka niya. Naiyak naman ako. Ayan pa, she's giving you healing, no? So, ang kanyang energy ay nagpapalakas sa healing na sinimulan na ng Lemuria, no? At ang pagiging reverse ng conflict card mo, no? Okay? So, sana na nakakuha ka, nak, no? At babay na, nak, at mag-iingat ka. And always remember, God loves you and take care of yourself. Okay? Don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? Ayan. So, mag-like naman po kayo dyan, no? Para lalo akong ma-motivate.
Okay, God bless you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang